Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Sa ating Jesus is Coming Again program. Comes through the gate.
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. King comes through the gate. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig po sa ating programa ngayong Jesus is Coming Again Ministry. Agad-agad po ating binabati ang bawat isa sa inyo, mahal kong kapatid at mga kaibigan. Pwede bang mahiram sandali ang cellphone at basahin ko yung mga pangalang mga unang ating makita dito sa ating live, mga kapatid. Okay? Andito po ang ating pong mga kapatid na ating pong makita. Live po sila, mga kapatid, at atin po agad silang binabati sa gabi pong ito. Ang unang nandito, mga kapatid, at nakita po natin, Brother Job Lagrada. Then, Mary Grace Dikang. Jing Canha. Francine Tolentino. Maricela Rivera, Jing Arcana, Sainan Galardo, Top Fan, sabi dito, Marian Gadiano Flores, Merna Villanueva Villas, Welma Malari, Benro Manalo, De La Peña Tess, Loisa Ligan, Benro Manalo. Oh, watching din to si Brother Miko Miscala, Claudron Bochard, A.G. Villabito, Maricela Rivera. Okay, dito din po, mga kapatid, Ann Camato Castillo. Oh, yan po ang ating mga early birds, mga kapatid. At ganun din po naman si Sister Flory. Ayan, Flory Mi Abalos. Ayan, Maria Elena Corpos. Oftana Michi. Jimmy Evangelio, Jerry Corpos. Melalos Bartolome. Oftana Michi. Okay. God bless sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Mga kapatid, gusto ko din pong batiin. Alam po nyo, malaking good news, mga kapatid at mga kaibigan. Pasensya na po kay kagabi sapagkat nagkapakapapa po kami. Sapagkat bago po ang atin pong hiniram na technician po ngayon. Atin pong binabati ang ating kapatid dyan sa Usami City, Fidelino Suliman. Church elder po siya na Magakay, Usami City. Mga kapatid, atin din pong binabati si Pastor Mitch Domingo, dyan po sa Isabela. Mga kapatid, atin talagang pinasasalamatan ng Panginoon sa pagkakataon at pagpala na pinagkaloob sa atin sapagkat, mga kapatid at mga kaibigan, ngayong Sabado, mga kapatid, ay meron pong 21 ka mga taong mabibinyagan. At yan po, mga kapatid, ay sasama-samang puwersang ginagamit ng Panginoon, lalo tigit ang district pastor natin, si Pastor Domingo. At salamat ay lagi po silang nakikinig sa ating pong programang
Jesus is Coming Again Ministry. Nanunood po mga kapatid. Atin pong batiin ngayon kasi kagabi atin binati, mga kapatid, ay wala pala tayong sound. Nako, buti na lang naramdaman kong wala yatang sound na. Binabati po natin si Queenie Kakayan, Ulysses Kakayan, Giselle Ranas, Jenny Rose Bergonio, Trecia May Carillo, Althea Lagunday, Lorenz Lagunday, Karen Kakayan. Ito yung mga bibinyagan, mga kapatid, sa darating na araw ng Sabado. Gina Kakayan, Joy Flores, Imelda Duarte, Luis Laginday, Ramilin Laginday, Maricel Alijo, Matda Laginday. Sulat kamay lang nga kasi ito, mga kapatid. Parang ako lang nakakaintindi sa writing ko. Ang kasunod, number 16, Karen Alijo, Jeneline Laginday, Kenneth Camargo, Patrick Camargo, Pasita Alijo, at si Brother Philip Cadiao. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan nakikinig po sa Canada, sa United States of America. Welcome po kayo sa ating programa, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Wala po tayong sayangin na oras, sapagkat ang ating pong oras ngayon, mga kapatid, ay oras di peligro na. At atin pong bigyan ng panahon at pagkakataon ang video na ipinadala sa atin ng membro ng Ang Dating Daan. Baka sakali magbagong daan na itong taong ito. So, Brother Jewel ba yun? Guido? I hope nakikinig ka at sagutin natin ang video na iyong ipinadala. Mahaba ang video yun hindi natin kayanin, pero pwede natin putulin. Ngayon muna, dahil sa susunod na naman, atin pong idugtong. Atin muna pong pag-aralan ang sinabi doon ni Eliseo Soriano. Sabi niya, mga kapatid, ang araw ng Sabat na ikapito ay hindi na. Ang Sabat daw ay ang Panginoong Hesus na. Siya na ang araw ng Sabat. From Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, siya yung araw-araw na Holy Sabbath. Totoo ba yun? Yan po ang ating tungayan, mahal ko mga kapatid. Tayo po'y lumapit, mga kapatid, muli sa Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagagalak kami at nagpapasalamat sa karapatang inyong pinagkalob sa amin na kami po ay muli makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Bigyan nawa nyo kami, Ama, ng karunungan na amin pong manuwaan ang inyong mga dakilang salita, maisa kabuhayan, maibahagi at maging tapat, handa sa muling pagpakita ng aming Panginoong Hesus. Sa inyo po, Panginoon, aming inilalapit ang aming mga sarili. Kainawa, Panginoon, ang siyang sumaamin. Salamat po ng marami, sapagkat kay aming Panginoon Diyos ng aming mga hiram na buhay, kay aming lubos na pinasasalamatan at pinupuri. Lahat pang ito, Panginoon, ay aming pinasasalamatan at ang gabay at katalino na aming pong muling maranasan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Do you know my Jesus? Yan po, mga kapatid, ang awitin atin pong pakinggan. Have you a heart that's weary, tending a load
that seeking rest from the burden you bear. Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard that he loves you and that he will abide to the end? Where is your heart, O pilgrim? What does your light reveal? Who hears your call for comfort when naught but sorrow you feel? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard he loves you and that he will abide to the end? Who knows your disappointments? Who hears each time you cry? And who understands your heartaches? Who dries the tears from your eyes? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard that he loves you and that he will abide to the end? He will abide to the end. Maraming salamat sa napagandang awitin, mga kapatid, para po sa Panginoon. Atin pong pinasasalamatan ng Panginoon sa napagandang awit po na yan. Tayo po, mga kapatid, ay dadako agad sa atin pong pag-aaral. Dito na po tayo sa ating Jesus is Coming Again program. Mga kapatid, akin pong ina-announce sa inyo na kung kayo po ay merong mga prayer request, ay inyo na pong ipadala ngayon at isama natin. Huwag po kayo magpadala niyong prayer request, mga kapatid, sa dulo na kung maaari ngayon kasi alam naman ninyo kung ano po ang inyong gustong isama sa ating pong prayer. Okay? At ating pinagbibigay alam din, mga kapatid, yung ibig na magkaroon po ng USB, okay? Sa ating pong Jesus is Coming in Ministry, andun po yung 28 Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist. Andun din po, mga kapatid, yun pong ating question and answers. Mr. 666, the Beast of Revelation 13 identified. Sabi nila, si Ellen White daw 666 din kasi kunintangan nila yung pangalan. So mga kapatid, yan po ay laman noong pong ating
USB. So, i-contact lang po ninyo ako. Andyan po, Evangelist Dizon. Pwede nyo akong tawagan mga kapatid. Diyan po sa inyong screen, may tumatakbo po diyan. So, makita po ninyo ang aking number. Kayo nawa mga kapatid ay pagpalain ng Panginoon. Gamitin po niyo ito sa tama, sa mabuti, maayos. Para po mga kapatid ay magiging kapaki-pakinabang sa gawain ng dakilang Panginoon. Alright. Tayo po ay dadako ngayon. Okay. Salamat po doon sa mga kapatiran na nagpadala ng message na, Pastor, ay walang sound. Kagabi mga kapatid, parang 25-30 minutes wala tayong sound pala. Ang hirap ng ganito, ano? So, pakinggan mo na lang dyan sa monitor. At sayang naman tayong nagsasalita, wala palang naririnig para tayong mga pipid dito. Okay. So, mga kapatid, nandito po ang katanungan nitong taong ito. Isang ADD member nagpadala ng video sa akin, video ni Mr. Soriano. Mr. Soriano said, ito po yung sabi ni Soriano sa kanyang video, si Kristo na daw ang araw ng Sabat, si Kristo na ang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday at Saturday. Hindi ka na kailangan magtrabaho pa kasi ipagtrabaho ka na ni Kristo. Pag ang tao na nasa kay Kristo, Sabat na lahat, hindi ang araw ng Sabat na ikapito, kundi si Kristo na. Dahil ito ang araw na ipinangako, araw na mayroong tinig at nagsasalita na araw. Totoo ba ang mga ito? Ating lilinawin, ituwid ang mali. Mga kapatid, kung inyo pong titingnan, ako lang mismo mag-isip po, ang araw na Sabat na ikapito ay hindi na raw yung totoo, hindi na tama. Ang Sabat daw si Kristo na. Ito pang Kristong Sabat na tinawag niya ay siya na yung Sunday to Saturday. I don't know kung paano natin tanggapin yung bagay yan. Tapos, hindi ka na magtrabaho. Bakit? Kasi ipagtrabaho ka na ni Kristo. Tapos, pag ang tao ay na kay Kristo, Sabat na lahat. Okay? Hindi ang araw ng Sabat ni Kapito, kundi si Kristo na. Dahil ito ang araw na ipinangako. Ito pang sabi niya, pagka narinig niyo sa araw na ito ang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin yung mga puso. So, kanyang pinalalabas na ang araw may tinig. Yung araw, may tinig. Totoo ba ang mga ito? Mga kapatid, panoorin na lang po ninyo ang video niya. Yan po ang title sa ibaba. Pwede na po nyo makita at i-type nyo lang yan. Makita na ninyo yung kanya pong sinisermon patungkol sa Sabat. Ano? Meron kasing church elder dito na nagtatanong. So sinagot niya. Mahaba-haba ito mga kapatid, pero doon lang tayo sa ating kayang abutin ng ating oras. At yan po ang ating pag-uusapang sama-sama ngayon. Ngayon, para po maintindihan ng maraming mga Seventh-day Adventist din, mga kapamilya kapag-asa natin, ang mga bagay ito, minabuti ko mga kapatid na ito po ang ating kunin, ito po yung ating tinatawag na pag-aralan. Hindi po para mangutya sa kanino mang tao ayon sa kanilang paniniwala, kundi mga kapatid, ating pag-aralan ang mga ito kung ano ba katotoo. Now, wala akong idadagdag, wala akong ibabawas, yung mga slides na ipinalabas ni Soriano mga kapatid at mga bersikulo, yun lang din po ang ating ipapalabas dito. Meron kayong makitang ibang slides mga kapatid to emphasize. Atin pong tingnan. Ito po, mga katanungan dapat pag-isipang mabuti. Ito yung pinakabuod mga kapatid na akin pong nakuha katas doon sa kanya mga sinasabi. Ito po yun ha. Ang salitang araw ng Sabat, meron bang kaibahan kung sabihin si Jesus mismo ang araw ng Sabat, Sunday to Saturday? So yan mga katanungan mga kapatid na dapat pag-isipang mabuti. So yung bang araw ng Sabat, tandaan nyo, ang araw ng Sabat ay araw. That's a day, seventh day. Tapos si Kristo na raw ang seventh day. Siya na yung Sabat, kapahingahan. At ang kapahingahan niyaan, Sunday to Saturday na. May kaibahan ba? Tandaan nyo, ang araw is araw. Si Christ is a person. Palagay ko, iba ang person sa araw. Okay? Diyos ang gumawa ng araw, hindi yung araw, siya na rin po ang manlalalang. Tandaan nyo po yan. Number 2,
Tama bang isipin na si Jesus ang Sabbath day at mga araw mula Linggo hanggang Sabado? Number 3. Totoo nga ba ang araw ay merong tinig? Isa pa yan. Number 4. Tama bang isipin na ang bagong Sabat ay ang pagpasok sa pintuan ayon sa awit 118:20? Papasok ka sa pintuang yon, Sabat na yon. Pagka pumasok ka, nakapasok ka sa Sabat. Tingnan natin. Number 5. Pinalitan na nga bang totoo ang Seventh-day Sabbath at ang ipinalit ay si Kristo, siya na ang rest day? Ating tingnan mga kapatid ang mga bagay yan. Alright. Nandyan po sa itaas ang Soriano said na itong ating tingnan kapatid. Iba ang pangili ng Diyos, sabi niya. Ang pangili at ang pangili ng tao. Tapos na ang Diyos mangilin. Dahil tapos na ang kaniyang paglalang, kaya hindi na siya nangilin. Kapatid, tama naman. Pagkatapos ng creation, ang Panginoon, nangilin siya. Nangilin na siya. Pero ang kanyang gustong palabasin na, tapos ng Diyos mangilin eh. Tapos ng Diyos mangilin. Kaya hindi siya mangingilin na. Kasi tapos na daw siya magtrabaho. Mali. Bakit? Ang Sabat ng Diyos, hindi lang isang araw after creation, ipangilin. Sabi ng Biblia, bawat araw ng Sabat, hindi isang bisis lang. Ilang bisis bang linggo o Sabado sa isang buwan? 4, minsan may 5. O di sa isang buwan, 5 bisis. Ang sabi ng Biblia, 6 na araw gagawa, ngunit sa 7 araw ay Sabat ng Panginoon. Hindi yung pagkatapos maglalang ng Panginoon, kanyang ipinagpahinga, tapos ng Panginoon, di na magpapahinga pa. Mali pong kaisipan yun. Kalawa, ang Sabat o kapangilinan o kapahingahan ng Diyos, nangyari na daw, at ang sa tao, kaiba din. Kapatid, tandaan ninyo, ang gumawa ng langit at ang lupa ay ang Diyos. Ang 7 araw na Sabat na kanyang binasbasan, ipinangilin at kanyang ipinagpahinga, inilagay niya sa 10 mga utos. Inutos niya ito sa tao na dapat sundin. Ngayon, paano mo masabi na ang Sabat ng Panginoon sa creation ay kaiba sa Sabat ng taong sinunod galing sa Diyos? Yun pa rin. Yun pa rin mga kapatid. Atin po yung isa-isahin na. Tingnan po natin. Lucas 4:16-19. Well, talatang 16 muna ang ating kuhanin. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scripture. So dito ating makikita sa talata pong ito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, hindi totoo na ang Diyos ay hindi na nangilin. Bakit? Kahit pa nga ang Diyos nagkataon-taon nung pagdating dito sa lupa, ugali niya na pagdating sa araw ng Sabat, nasa simbahan siya. So mali ang kaisipan na tapos na ang Diyos, hindi na siya nangingilin. Nandyan pa rin po kapatid. Tingnan ninyo mga kapatid. Pinangaralan ng mabuting balita. Pakinggan ninyo ng maigi ito. Itong bagay ito, ha? So atin pong pinakita muna natin, sandali lang balikan ha, Lucas 4:16 patunay ng Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo siya ang malalalang. John chapter 1 up to 3. Talatang 14 at 18 ang Panginoon Jesus ang tinutukoy doon. Ang sabi ni Mr. Soriano na ang Diyos na malalalang ay hindi na po nagbabantay pa sa araw ng Sabat. Mali po. Bakit? Pagdating ni Kristo dito sa lupa, nung nagkatawang tao siya, sinabi sa atin ng Biblia, ugali niya, usual. Pag sinabing usual, habit, usual, habitual. Yan mga kapatid ang sinabi sa atin. Now, pinangaralan ng mabuting balita. Ginamit niya itong aklat ng Hebreo, 4, talatang 1, hanggang aabot sa talatang 11. Dito tayo mga kapatid gagastos ng medyo mahababang panahon sapagkat susundan natin yung sinasabi ni Mr. Soriano. Makita ninyo ang kanyang talata, nandyan po sa bandang kaliwa ko, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. So maliliit lang pong litra dyan eh. So aking nilagay dito mga kapatid para malaki-laki ng konti at makita nyo ng maayos at mabasa nating sabay. Alright. Dito, kanyang pinatunayan ng 4 na mga bagay. Number 1, ang Sabat na 7
ay hindi na po ang Sabat ng Panginoong Diyos. Ikalawa, ang Sabat na tinutukoy daw sa Hebreo ay hindi po Sabat na ikapito. Ibang araw. Yan po ang kanyang tinutukoy. Now, ating basahin ang lahat ng ito, ating tingnan kapatid kung tama ba ang kanyang palagay. Sabihin ko ng palagay kasi hindi talaga po yan ang nasa Biblia. Ito po. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sinuman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. So may mga taong di nakaabot ng baging kapahingang yan, ha? Hebreo 4:12. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila kinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So, noong lumang tipan, panahon niya ni Moses, sila'y pinangaralan, tinuruan. Tinuro din sa kanila ang araw ng Sabat kapahingahan. Kaya lang hindi lahat nakapasok at nakaabot. Bakit? Sa kawalang pananampalataya. Kapatid, tanong, palibasay, meron ding iba na hindi nakapasok sa araw ng kapahingahan. Palibasay, merong iba na hindi nakalakip dahil sa walang pananampalataya. Ibig sabihin ba noon, nawala na ang Sabat ng Diyos? Nawala na ang kautusan ng Diyos? Pagka meron palang lumabag, nawawala ang kautusan ng Diyos? Yan ang dapat yung isipin. Hindi ko mo merong lumabag, labag na lang lahat. Hindi po totoo yan. Ito, tuloy natin. 3. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsipasok sa kapahingang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan. Diyos ang may salita nito. Sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanglibutan. Talatang 4, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa, kapatid, tandaan nyo ha, sabi ni Mr. Soriano, ito daw Sabat na tinutukoy, hindi na 7 araw. Parang hindi niya nabasa, kapatid, ang talatang 4. Tingnan nyo po. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw. At nagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Yung bang pagsabi na ang Diyos ay nagpahinga sa 7 araw sa lahat ng kanyang mga gawa, ano ang dumarating sa isip nyo? Ibinabalik lang tayo ni Apostol Pablo sa aklat ng Genesis. Sa Genesis chapter 2, 1 up to 3, ang Diyos nagpahinga, pinaging banal. Ang araw ito, binasbasan ng Panginoon. Pangilang araw? 7 araw. So dito sa talatang 4, malinaw na nariyan ang 7 araw. Nandyan na ang punto na ang Diyos mismo ay nagpahinga sa 7 araw. Ibinabalik tayo sa kanyang kautusan. Sa Exodus chapter 28-11. Na 6 na araw gagawa ka at gawin mong lahat, ngunit sa 7 araw ay magpahinga ka. Gaya ng Diyos na nagpahinga. Ito pa, talatang 5. Ubusin natin itong lahat ng talata ni Mr. Soriano. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsipasok sa aking kapahingahan. Okay. Sila'y hindi makapasok. Ibig sabihin ba lahat na hindi makakapasok? Tuloy natin. Talatang 6. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok. O kita nyo kapatid ha? Sinasabi sa atin na marami ding nakapasok, pero meron ding natira pa na hindi nagsipasok. In short, marami nang pumasok, kailang may natira pa. Kaya lang ang kay Mr. Soriano, ito ang kanyang interpretasyon. Palibasa hindi sila nagsipasok dahilan sa kawalan nilang pananampalataya na wala na ang Sabat, ang Diyos nagtangi na lang ng isang ibang araw pa. Kasi bakit? Hindi raw sila nagsipasok. Ano ba sa intindi niyo yung salitang kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok? Ang ibig sabihin bang ipunto dyan, lahat hindi nakakapasok? Hindi lahat nakapasok? O marami nakapasok, meron lang natira. Halimbawa, pwede bang pahingin ng isang papel diyan? Ito, palagay natin. Yan. Itong lahat nakapasok.
pero may natira pang di nakapasok. Ibig sabihin, mahal ko mga kapatid, para mabuo, maraming nauna, nakapasok, may natira pa. So anong punto? Marami ang nakapasok. Maroon mga nakapasok, mga kapatid. Kaya lang ang interpretation niya, simple lang. Palibasa hindi sila nakapasok dahil sa kanilang hindi paging mananampalatayanin, na wala ang 7 araw ng Sabat, ang Diyos nagtangi na lamang ng ibang araw. At alam niyo kung anong araw yon? Linggo sa kanyang magpapaliwanag. Now, kapatid dito po, wala tayong idagdag, wala tayong ibawas. Ang sinabi ng Biblia, ating susundan, sundan po natin din ang kanyang sinasabi. Talatang 6 yan, malapit-lapit na tayo. 7. Ito ang sabi, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, tinan nyo, napansin ninyo, ay muling nagtangi siya ng isang araw. So itong isang araw na tinutukoy niya, kanyang pinalalabas na hindi na ang 7 araw ng Sabat kasi nagtangi nga siya ng isang araw. Kama, ngayon, dito wala pang araw kung ano mo yung araw. Kaya lang, inyong maintindihan, kama, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang sentence nito, tuloy-tuloy ang storya, itong sabi, ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, kasi panahon lang ni Moses pagdaan ng mga ilang dekada, panahon na ni David, ayon sa sinabi na ng una, close parenthesis po yan, ngayon, ito pakinggan ninyo sinasabi ito ni Apostol Pablo sa Hebreo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Kapatid, pakinggan ninyo ang sinabi niya sa video. Palibasa ay may sinabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Kanyang pinalalabas dito na ang araw pala may tinig. Pagkalayo naman nun. Itong sinasabi, kapatid, na ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig. Ano ito? Sunday to Saturday? Day? Araw? At ang araw pa ngayon ang may tinig? Yung salitang, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, tumutukoy ito, mga kapatid, sa Diyos na nagsasalita. Ang Diyos ang may tinig. Hindi yung araw ang may tinig. Kailan ba kayo nakarinig ng araw nagsasalita? Isipin nga nyo yan, Aver. Ang Diyos nagsalita noon. Hindi nakinig ang mga tao dahil sa kawalang pananampalataya. Ngayon, ang Diyos nagsabi, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, sinabi ni Apostol Pablo, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag nyo pagmatigasin yung puso. Bakit? Kasi nung una, narinig nila ang tinig ng Diyos. Kahit nung pagbigyan ng 10 utos, narinig nila Pero matigas puso nila. Anong sabi mga kapatid? Kung marinig nyo ang kanyang tinig, tinutukoy ito para ba ganito? Kung marinig ninyo ang tinig ng nanay mo, kung marinig nyo ang tinig ng nanay, kung marinig nyo ang tinig niya, huwag kayong paligoy-ligoy pag tinawag lapit nang di kayo mapalo. Ibig sabihin, yun pong may tinig, hindi araw, kundi yung nagsasalita sa araw na yon. Naku, hindi pa po nangyari sa kasaysayan ng tao sa balat ng lupa na ang araw nagsasalita. Ito. 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana siya sasalitain. Hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. So dito, kapatid, siya kumukuha ng punto. Ay kung naibigay ba daw sana sa kapanonan ni Josue, di ang Diyos hindi na magtangi pa ng ibang araw. Kapatid, atin pong tingnan kung ano po yung kapahingahan na tinutukoy na yan. Kung Sabat bang araw yan. Okay? Kung Sabat bang araw yan, o Sabat ba yan na sinasabi ng Biblia,
O baka may tinutukoy na Sabat yan o tinutukoy na kapahingahan. Kasi kapatid, si Josue, hindi na kailangan magbigay ng kapahingahan. Bakit? Una, kung Sabat ang tinutukoy ha, kasi sa Genesis pa lang, Diyos nang siyang nagbasbas. Sino bang magbibigay? Si Josue ang Diyos. Ang Diyos at naibigay ng Diyos. Tandaan nyo, patay na si Moses nito. At tinanggap ng 10 utos. Ang nagbigay ng kautusan tungkol sa Sabat, Diyos. Pero sinabi nito, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, in short mga kapatid, iba ang tinutukoy nito. Bakit? Sa Exodo Kapitulo 20 pa lang, ibinigay ng 10 utos, nandoon ng kapahingahan eh. Ay bakit kailangang ibigay? At bakit kailangan magbigay pa ng ibang kapahingahan si Josue o magbigay ng kapahingahan si Josue? Samantala, kung Sabat ang tinutukoy, matagal nang ibinigay. Na-replacean na lang niya si Moses eh. Si Moses mismo ang tumanggap ng 10 utos eh. Nakuha ba ninyong punto mga kapatid? Sapat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, kay Mr. Soriano, kanya ipinalabas na kung ibinigay sa kanilang kapahingahan at ibinigay daw ang kapahingahan, pero kapito yun, pero pinalitan na ng Diyos ng ibang araw. Kapatid, tandaan nyo ha, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ang kanyang tinutukoy na ang Diyos, pinalitan niya ang 7 araw ng ibang araw. Totoo ba yun? Tingnan natin. 9. Atin mo nang tingnan mga kapatid itong Greek and Hebrew dictionaries ng Strong. Nabantayan niyo po ba yung salitang kapahingahan? 4 talatang 8. Yan po, 4 verse 8. Ang rest na yan mga kapatid na tinutukoy dyan, Sabatismos. Okay? Ito dinidiscuss ko na rin ng matagal-tagal na eh. Sabatismos. Pakinggan niyo mga kapatid. Ito yung hapax legomenon. Ibig sabihin, minsan lang ito binanggit. Nakita niyo mga kapatid, total King James occurrences ng King James Version, once lang. Minsan lang po ito. Ibig sabihin, maghanap ka ng lahat ng bersikulo sa Biblia, minsan lang ito nabanggit. Tandaan nyo ha, ang 7 araw, maraming beses binanggit. At paulit-ulit yan binabanggit. This rest na tinutukoy, na kapahingahan, mga kapatid, ito, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan na yan sa English ay, there remains, therefore, a rest. So ano po yung rest na yan mga kapatid? Okay? Tingnan natin. Sabatismos. That is, figuratively, to repose of Christianity as a type of heaven's rest. Yun po yung meaning niya. Yan po pala is as a type of heaven's rest. Hindi yung 7 araw palitan ng linggo. Hindi po yun ang meaning. Kung ang Sabat na 7 ay pinalitan ng linggo, hindi sanay ang meaning nakalagay dyan. Pero kapatid, ni linggo wala kang ang mabasa. Ang meaning ng Sabatismos ay Sabbatism, that is figuratively the repose, kapahingahan of Christianity as a type of heaven rest. Hindi linggo. Ang pinagdiinan ni Mr. Soriano, ang ipinalit daw linggo na. Okay? Atin ding tingnan at tanungin si Adam Clark Bible Commentary sa kanyang comment sa Hebrew 4 verse 9. There remaineth therefore a rest of the people of God. It was not, number 1, sabi pa ng Adam Clark, the rest of the Sabbath, it was not the rest of the promised land. Ating tingnan kung ano sinasabi niya dito. For the psalmist wrote long after the days of Joshua, therefore, there is another rest. Ano itong another rest na sinabi ni David o sinabi sa komentaryong ito? Ito kapatid ang tinutukoy niya. A state of blessedness for the people of God. And this is the gospel. The blessings it procures and communicates. And the eternal glory which it prepares for and has promised to genuine believers. There are 2 words in this chapter which we indifferently translate rest. So yun mga kapatid, katatepos or sabatismos. He first
signifying a cessation from labor, so that the weary body is rested and refreshed. The second meaning ng sa baptismos ay not only rest from labor, but a religious rest sa baptismos. So kapatid, ang tinutukoy ng sa baptismos is a rest from labor, and religious rest is spiritual rest. Hindi sinabing ang Sabat na ikapito pinalitan na ng linggo. Kasi yun ang ibang araw na tinutukoy. Pagkalayo, mga kapatid, ang kanyang pagka-interpret. Now, ating tingnan naman ang sinabi, a rest of sacred kind of which both soul and body partake. So, dalawa ito. Tayo, 6 na araw, nagtatrabaho. Pagod, pata. Physical labor. Pero sumasamba tayo sa Diyos, nare-refresh tayo religiously. Kung ang lahat ng ito'y mangyari at matapos na, physically rest and spiritual rest, nandyan sa atin lubos na kaligayahang ipinangako ng Diyos, not only here on earth, but even to the future. Now, tuloy natin. Ito mga kapatid, ang sinabi niya, hindi ito Sabado. Yung pong ang Diyos ay nagtangi ng ibang araw. Sabi niya, hindi ito Sabado. At yung Sabat daw na tinutukoy doon, hindi yung Sabado ikapitong araw sa linggo. Ating basahin. Hindi ito Sabado. Ang kapahingahang sinabi sa ikapito o 7th day. Hindi yon, sabi niya. Note, tama kaya si Soriano nito? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ang Diyos nangako, itong sabi ni Soriano ang Diyos nangako na hindi sila makapasok sa aking kapahingahan sapagkat ang Diyos, sa kapahingahan ng Diyos yun. Makakapasok sila sa Kanaan, sabi daw ng Diyos. Pero hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Kapatid, sinabi niya na ang mga tao sa kapanahunan ng Israel, hindi lahat nakapasok. Kaya sabi niya, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, para bang nilubos na lang niya lahat, kapatid. Naalala niyo ba yung sa chapter 16 ng Exodo? Sabi ng Diyos sa pamagitan kay Moses, bukas araw ng Sabat. Ngayong Biyernes, 2 omer, 2 takal kunin niyo. Ang isa, kainin niyo sa Biyernes. Ang ikalawa, araw ng Sabado. Huwag kayong lumabas sapagkat wala kayong madadampot na mana sa parang. Kinabukasan ng Sabado, ito ang nangyari. Kasasabi pa lang ni Moses, kinabukasan, ang mga tao lumabas. Anong ginawa? Naghanap ng mana. Saan? Sa parang. Si Moses, nalungkot. Lalo na ang Diyos. Anong sabi ng Diyos, kapatid, sa 24, 25 hanggang 26? At ang Diyos, kapatid, nalungkot. Ito ang sabi ng Diyos, hanggang kailan ninyo lalabagin ang aking mga kautusan? Kung inyong basahin ang talata, may iilang lumabas at naghanap. Hindi lahat lumabag. Mayroong mga lumabag, marami ding nanatili na hindi lumabag. Kailan ka, Mr. Soriano, ito ang kanyang pinapalabas. Hindi sila nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Inubos ng lahat. Kaya ang Diyos daw ay nagtangi ng ibang araw. In short, wala na ang Sabat ni Kapito. Kundi ibang araw na. Sabi pa rin niya, makakapasok sila sa Kanaan, pero hindi sila makapasok sa aking kapahingahan. Kapatid, alam niyo po, sorry lang ito yung tinatawag na Kapitulo Bunganga, versikulo Laway. Bakit? Saan kayo makabasa na pinayagan ng Diyos kayo makapasok sa Kanaan pero hindi kayo makapasok sa aking kapahingahan? May sinabi bang ganon? Wala. Sinabi ba ng Biblia na lahat ng bansang Israel ay lumabag sa araw ng Sabat? Wala din. Nasa isip niya lang yon. Sa ibaba, mayroon siyang hirit. Hirit ni Soriano. Como may natitira pa, hindi lahat nakakapasok. Later on, sabi ni Pablo, yun na yun! Kasi nga, hindi lahat nakakapasok.
Mga kapatid at mga kaibigan, hindi sinabi kumo ang iba'y lumabag, lahat na lang lumabag. Di kumo ang iba'y lumabag sa Sabat, lahat na lang lumabag ng Sabat. Merong hindi nakapasok. Kaya nga pinagsabihan tayo na huwag tayong gumaya sa kanilang halimbawang ipinakita. Dapat tayo magpahinga katulad ng Diyos. Eto, Hebrew 4 verse 8 na. Good News Bible, pakinggan nyo po. If Joshua had given the people the rest that God had promised, God would not have spoken later about another day. Ulitin natin ha. If Joshua had given the people the rest that God had promised. Okay? Tandaan nyo kapatid. Minsan lang ito binanggita. Ang totoo niyan, nung ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, ang nagpahinga Diyos, una, nilagay niya sa kanyang kautusan. Sabi ng Panginoon, galing Egypt, dinala ko kayo ng ilang, sa Kanaang aking pinangako, doon kayo makaka-experience ng sabatismos. Kapahingahan na inyong iniibig, magkaroon kayo sa inyong buhay. Pero hindi lahat naging masunurin. Hindi lahat nakapasok doon sa ipinangako ng Diyos. Hindi lahat nakapasok, lahat na lang lumabag. Hindi may mga lumabag, sabi nating marami, lahat na lang tagapaglabag. Hindi po ganon. Palibasa yung pangakong sinabi ng Diyos sa kanila, ay binigo nilang Diyos. Ang Diyos nagsalita uli ng another day. Kaya nga ang sabi sa atin sa talatang 9, ito. As it is, however, there still, mayroon pa rin. Kay Soriano, wala na. Ang linaw. As it is, however. Meron mang hindi nakapasok. However, ganun pa man, there still remains for God's people a day of rest. Ano daw itinira ng Diyos sa kanyang bayan na day of rest? Like God's resting on the seventh day. Hindi ba naman maintindihan yan? Mga kaibigan at mga kapatid, ang linaw ng sinabi ng kasulatan na sinasabi sa atin, sa daming mga boxing, sa daming kwento, sa daming istorya, sa daming pasakali, paikot-ikot. Verse 9, nag-conclude si Apostol Pablo. However, ganun pa man, bagamat may lumabag, may mga sumunod, there is still, mayroon pa ring natira para sa bayan ng Diyos na nagpahinga tulad ng Diyos. Ay ano yung still na nag-remain? Resting on the seventh day. Yan ang sinabi ni Mr. Soriano na hindi na raw ikapitong araw ang para sa bayan ng Diyos. Mali! Sa talata pa lang ito, malinaw mga kaibigan, sinasabi na ang still remains for God's people, seventh day. Yan ang sinabi ng kasulatan. Ito nga kasi ang sinabi niya sa kanyang talata, kaya't yamang may natitira pang isang dapat, may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita ay hindi nangagsipasok dahil sa pagsuway. Now, kanyang iniisip, lahat na lang sumuway. Kaya ang Diyos nagtangi ng bang araw? Hindi po. Bakit? Sa talatang 9, nananatili pa rin ang ikapitong araw kapahingahan gaya ng Diyos na nagpahinga. Yan ang malinaw na sinabi sa atin ng kasulatan. Okay? I hope clear rin ha? Nananatili nga ay kay Mr. Soriano ay wala na. Kanino ka maniwala? Sa Diyos siyempre. Ito, Mr. Soriano said, hindi ito Sabado. Kita mo yung nanatili daw kapahingahan, hindi raw yung Sabado. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ang Diyos nangako na hindi sila makapasok sa aking kapahingahan. Makakapasok sila sa Kanaan, pero hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Again, ang hirit ni Mr. Soriano, kumo may natira pa, kaya't hindi lahat
nakakapasok. Later on, sabi ni Pablo. Yun po ang kanyang pinaka punto niya. Ginamit pa niya ang Greek and Hebrew Dictionary. Ano namang nakalagay dyan? Horizo. Ano ibig sabihin ng horizo? To mark out or bound horizon. That is, figuratively, to appoint, decree, specific, declare, determine, limit, ordain. 8 times yan binanggit ang salitang horizo. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagtangi, mark out or bound. Yon ang kanyang pakaibig sabihin. Now, yun lang naman, wala namang ibang meaning pa eh. Yun lang naman. Basahin natin kapatid, ang Hebreo 4:9. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Paano mo maisip na ang Sabat wala na habang natira pa nga? Ngayon, tanong, bakit may natira? Ito, halimbawa, yung sample na ginawa natin kanina. Ito yung buo. Ito ngayon, nawala na. Ito yung natira. Sa Biblia kasi kapatid, maraming klaseng Sabat. Maraming klaseng Sabat. At least, sabihin natin yung lagian, 4. Yung Sabbath for the land, every 7th year, 1 year silang magpahinga sa lupa. Papagpahinga ng lupa. Sabat para sa lupa. Ikalawa, Sabat para sa Hodyo. Bawat 7 buwan, sa 10 araw, 1 month silang di magtrabaho, magtanim at iba pa. Meron ding 49 years, pang 50 years, Jubileo. Ibig sabihin, ang lahat ng alipin babalik sa sarili niyang lupang sinilangan, libre siyang gumawa. At kung may utang man, halimbawa, isinangla mo ang lupa, ibalik yan sa may-ari, wala nang bayad. So mga kapatid, nawala na yon. Bakit? Mga ceremonial Sabbats nga kasi yon. Ang pinagkaiba ng Sabat na 7 araw, special ito sa lahat ng Sabat. Number 1, Diyos ang nagpala, nagpahinga, at pinaging banal niya 7 araw. Ikalawa, ang Sabat ni 7 araw, hindi pa nagkasala ang tao dito. Hindi katulad ng kautusan ng pagtutuli, kautusan at iba pa, kautusan ng mga seremonyas. Yan kapatid ay ibinigay na lamang pagkatapos nung ang tao'y nagkasala. Pero ang Sabat ng Diyos, chapter 1 ng Genesis, chapter 2 ng Genesis, nariyan na ang Sabat ni 7. Sa chapter 3 pa lamang nagkasala ang tao. In short, before nagkasala ang tao sa chapter 3, ang Sabat nariyan na. Therefore, ang Sabat, hindi ito'y dinagdag kasi ang tao nagkasala, kasi before nga nagkasala, nariyan na siya. Itong Sabat na natirang 7 araw, yan ang aking ipinagsasamba sa Diyos, yung araw ng pagsamba ko sa Diyos, yan ang araw ng pagsambang sinabi ng Biblia, pero may mga nangawala. Ano yung mga nangawala? Maraming Sabat eh. Sabat of the trumpet, Sabat of unleavened bread, Sabat of the sabbatical year, merong Sabat para sa kubol, merong Sabat para sa Hudyo, Sabat para sa lupa, Sabat para sa alipin, at iba't iba pang Sabat. Sa Biblia, inalis na po ito. Noong inalis ito, Oseas 2:11, na hinulaan ng ganon. Isaiah 1:13, hinulaan din ng ganon. Ano ang nangyari? Nalis na. Kaya lang sa lahat ng nangaalis, lahat ng nawala, may natira pang isa. Ano yung natira? Ang araw ng Sabat. Pangilang araw ito, ayon sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, kapatid, na natira ay 7th day. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God. God's resting on the 7th day. Yan ang sinabi sa atin, mga kapatid, na sa 9, natira pang araw ng Sabat, ukol para sa bayan ng Diyos. Malinaw po ba? Talatang 10. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kita niyo, kapatid, talagang 7 araw to. Kasi ang Diyos hindi naglalang ng 7 buwan.
ng langit at ng lupa. Lalo nang hindi siya naglalang ng 7 taon. Lalo ting hindi siya naglalang ng 7,000 taon. Kundi siya naglalang 6 na araw lang at sa pang-7 siya nagpahinga. Yan yung sinabi sa talatang 10. Gaya ng Diyos na nagpahinga galing sa kanyang mga gawa. Kaya nga yung 7 araw kanyang binasbasan, natira pa yun para sa bayan ng Diyos. Kaya ang Seventh Day Adventist, bawat 7 araw, tayo po'y sumasamba at nagpapahinga sa lahat ng uri ng gawaing negosyo at iba pa sa araw ng Sabat na banal. Okay. Hebreo 4:9, ulitin natin. May natira pang ang isang pahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ito kapatid, Good News Bible, i-compare natin. As it is, however, there still remains for people a rest like God's resting on the 7th day. Hebrew 4:4, support. For somewhere in the scriptures, this is said about the 7th day. God rested on the 7th day from all His work. So ang sabi ni Mr. Soriano, ito rong Sabat na natira sa bayan ng Diyos, hindi rin 7 araw. Mali! 7 araw yon. Bakit? Hebreo 4:9, 7th day ang tinukoy. Hebreo 4:4, 7th day din ang tinukoy. The same chapter yan. Chapter 4 lang po ng Hebreo. Hindi ba naman malinaw yan? Nandyan pa rin po mga kapatid. So, ang Sabat na natili, ang 7 araw. Hindi yung nagtangi ang Diyos ng ibang araw para palitan ang 7th day. No! Nagtangi ang Diyos na magsalita siya sa kanyang bayan ng isa pang araw. Na kung marinig ninyo ngayon, sabi niya, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Nagsalita na siya noon eh. At siya'y magsasalita uli, kaya nga nagtangi ng isa pang araw. Ang araw na yon, kung marinig ninyo, huwag niyong pagmatigasin. Hindi yung ang araw ang nagsasalita at may tinig. Ang Diyos nagsalita na noon. At siya'y nagsalita uli at nagtangi nga sa iyo yung araw na yon na kanyang itinangi na magsasalita siya muli sa kalagitnaan ng bayan ng Diyos. Hindi po sinabi ng Biblia na 7 araw, 2 beses ito binanggit 7th day, pinalitan na ng ibang araw, tapos ipinalit linggo pa. Pero sinabi niya rin ang ipinalit si Kristo ng Sabat ang kapahingahan. Mali. Kasi kung si Jesus ang kapahingahan, bakit pa siya nagpahinga sa araw 7 o Sabat at ugali niya naroon sa simbahan? Di sana sabi niya, ay hindi na ako mangingilin yan kasi ako yun eh. Ako ng kapahingahan. Puntahan po natin yan. Mga kapatid, malinaw po ba sa inyo? Mga kaibigan, meron po ba kayong napulot na mga punto? Kung may napulot po kayong mga punto, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, maaari po bang mag-message kayo sa akin? Evangelist Nison, purihin ang Panginoon. Malinaw at naintindihan po namin. Mag-message kayo mga kapatid. Gusto ko pong makita ang inyong message at akin pong i-review mamaya. Para makita ko kung nagkaintindihan ba tayo dito. Baka mamaya ako lang nakakaintindi o kayo lang nakakaintindi. Hindi ko naiintindihan. Delikado to. Alright. Kay Adam Clark Bible Commentary sa Hebrew chapter 4:4, itong Hebrew chapter 4:4 mga kapatid, ito yung sinabi kanina na 7th day. Ating tingnan kung ano yung tinutukoy niyang komentary na yan. Pakinggan nyo ha. Hebrew 4:4. For he spake in a certain place. This certain place or somewhere is probably Genesis chapter 2 verse 2. So tama nga mapatid. Kasi ang Diyos pinagpala niya at binasbasan ng araw 7 eh. And refers to the completion of the work of creation. So ibinabalik tayo mapatid sa creation. And the setting apart the 7th day as a day of rest for man and a type of everlasting felicity. See the notes on Genesis chapter 2, etc. At saka Hebrew chapter 2, verse 6. So malinaw kapatid, na ito pong Hebrew 4:4, ayon po sa Bible commentary, na ang tinutukoy talaga dyan ay 7th day, rest for man. Kaya nga ang Diyos nagbigay sa atin ng halimbawa. Pagdating sa 7 araw, siya mismong nagpahinga. Pagdating ni Jesus Christ, Diyos nagkataong tao, siya po nagpahinga. Ganon din po naman si Apostol Pablo. Ugali niya rin po. Kahit pa mga unang Kristiyano, aklat ng Lucas 23:54 hanggang 56, at sila nangilin na mainga sa araw ng Sabat alinsunod sa kautusan.
At ang Sabat na ito, na 7th day, yung kalay yellow, and the setting apart the 7th day as a day of rest for man. Tao ka ba? Tao ba ako? Tao ba tayong lahat? Yes! So itong 7th day ay na-set apart ng Diyos para sa ating mga tao. Eh, ang hirit namang iba. Hindi, para lang yan sa mga Hudyo. Bakit? Hudyo lang ba ang tao? Ang Insik hindi na tao, Pilipino hindi na tao? Kapatid, ang bayan ng Diyos na tinutukoy, Hebreo, Griego man, Amerikano, Inglatero man, o Pilipino, Batangginyo ka man, ikaw man kapatid ay Manilinyo, Kabitinyo ka man, basta ikaw ay Pilipino, tao, basta ikay tao pang buong mundo, ang tinawag ng Diyos kanyang bayan. Huwag niyong sabihin ang bayan ng Diyos, mga Hudyo lang, kasi sa kanila lang ang Sabat. Tandaan niyo, ang Sabat ay itinira ng Diyos para sa kanyang bayan. Kung kiniklim mo na ikay kabahagi at membro sa bayan ng Diyos, ito ibinigay ng Diyos para sa iyo. Kasi sabi nga, the setting apart the 7th day, a day of rest for man. Yan ang ibinigay ng Diyos para sa tao. Ito ang hirit ni Mr. Soriano. Ayon, meron palang isang araw, yan ang sabi ni Mr. Soriano, meron palang, ay basahin muna natin yung kanyang talata, at muling nagtangis siya ng isang araw ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi niya ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Ang kanyang punto, ang araw may tinig. Yung araw daw ang siyang nagsalita dito. Paano mangyari araw nagsasalita? Okay? Now, tingnan ninyo. Yun lang puntong ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, may person na tinutukoy dito na nagsasalita na may tinig. Ano pat ang sabi ni Haring David, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, gaya ng narinig nung una, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Hindi araw ang nagsalita, hindi araw ang may tinig. Masyado namang kapobring klaseng pag-iisip yan kung araw pang mapagbintangan mong nagsalita dito. Itong sabi niya, Mr. Soriano said, meron palang isang araw na binabanggit sa araw ni David. Anong araw yon? Akala niya, Sunday to Saturday. Hindi. Ang Diyos nagsalita na noon. Ngunit kung marinig mo ang Panginoong muli, kasi nagtangi siya ng isang araw, at siya'y muli nagsalita, sinabi at binanggit ni David. Meron palang isang araw na binabanggit sa araw ni David, na may isang araw na mapapasukan. Kapatid, hindi sinabi ni David na may isang araw ang Diyos tinangi para mapapasukan mo. Si Mr. Soriano lang may sabi yan. Basahan ninyo ako mapatid ng bersikulo kung meron ganon. Meron palang isang araw na binanggit sa araw ni David na may isang araw na mapapasukan. Walang ganon. Doon sa mga natitira, kita mo? Doon daw sa mga natitira, mayroon pang araw na mapapasukan. Delikado yan. Bakit? Gumagawa siya ng opening na storya na wala naman sa talata ang salitang mapapasukan. Tapos ang papasok pa, yun pang natira. Walang ganon. May isang araw na papasukan doon sa mga natitira sa pananampalataya na dapat pang makakapasok. Kapatid, wala din po sa talata na sasampalataya na dapat pang makapasok. Wala pang ganon. Walang talatang ganon. Walang pagkasalitang ganon. Sa bibig niya lang yon. Alam niyo kapatid, kung inyo pong pansinin, si Mr. Soriano ay mahilig magsalita nang wala sa Biblia, pero hindi mo mapansin. Bakit? Pakunti-kunti lang Pakunti-kunti. Pagkatapos, idugtong niya. Yung kunti, parang nanineglect mo lang. Kasi nakikita mo yung malaking senaryo sa kinukwento niya. Pero yung kinukunik niyang pakunti-kunti, bandang uli, shoot ka na! Bakit? Lumabas na ang kanyang gustong palabasin at ikay nadadala. Kung hindi ka makinig ng maayos at magiging clever sa sinasabi niya, makakapaniwala ka talaga. Sample. Ito, meron palang isang araw na binanggit sa araw ni David, may isang araw na mapapasukan. Walang sinabi na may isang araw na mapapasukan. Kalawa, doon sa mga natitira, wala din sinabi na may mapapasukan para doon sa matira. Walang ganon. Ito pa, na sasampalataya na dapat pang makakapasok.
Wala din pong gano'n na dapat pang makakapasok. Yun ay mga dagdag ng mga salita para lamang pagsamasamahin. Oy, may isang araw palang tinangi ang Diyos. Oy, may isang araw palang Diyos binanggit para makapasok pa yung iba. At yung makapasok ngayon ay mananampalataya na. Dinugtong pa naman niya. At yun ay iglesia ng Diyos. Lalo nang wala sa Bible ganun pagkasabi. Ito, tuloy natin. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, yun palang araw na yun, may tinig. Ha? Merong tinig. Ang araw na nagsalita. Itong araw na ito, na nagsasalita. Ito! Kita mo? Ang araw pa lang yung nagsasalita. Kapatid, basahin nyo na lahat ng Strong Hebrew-Greek Dictionary. Basahin nyo na ang Greek, Hebrew at iba pa. At lahat ng komentary. Si Mr. Soriano lang ang very word. I'm so sorry po, hindi ako nang atake ng tao. Na nagsasabi, tanging tao sa balat ng lupa, na nagsasabi, ang araw ay nagsasalita. Saan kayo maghanap ng ganyang klaseng filosofiya? Ang araw ay nagsasalita. Ang araw pala ay may tinig. Mali. Ang sabi doon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, iyon, no? Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, yung before sa yellow, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, kung tao man yan, hindi ba tao yan mga kapatid? Ibig sabihin, person yan. Actually, tinutukoy talaga yan, ang Diyos. Kung magsalita man siya, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Kailangan sa kanya, yung tinig na marinig ninyo ay tinig ng araw yon. Kasi sabi nga, kung marinig niyo sa araw na ito ang kanyang tinig, hindi mo ba pwedeng isipin at maisip na, ngayon pagka marinig mo ang kanyang tinig, sa araw na ito, hindi ibig sabihin ng araw may tinig. May tinutukoy na isang person na kung magsasalita sa araw na ito, para bang si Mayor magsasalita sa araw na ito, kung siya'y marinig mo na magsasalita sa araw nito, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Hindi yung araw, papasukan mo sa mga sumasampalataya, tapos may makakapasok pa dapat doon, at yung araw may tinig. Mali! Sa araw na ito, may magsasalita. Sa araw na ito, kung marinig mo ang kanyang tinig, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Hindi yung ang araw ang nagdidiskurso. Hindi yung araw ang nagsasalita. Pambira naman, oh. Ang araw nagsalita, itong araw na ito ay nagsalita. Ito, delikado to mga kapatid. Ito, note! Ang araw ba talaga ay mayroong tinig? O mayroong nagsasalita at narinig ang kanyang tinig? Ang araw? Ano ito? Hebreo? English? Yun ba yung salitang yon? Naku po, napakadelikado ito mga kapatid. Hindi ito pala palagay. Tahi-tahi talagang storya. Hebreo 4:7. At muling nagtangi siya ng isang araw. Nagtangi siya ng isang araw. Hindi yung araw ang magsasalita. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, sa sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi niya, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig. So may tinutukoy na tao o person. Na kung marinig nyo ang kanyang tinig sa araw na ito, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. Hindi ang araw ang nagsalita. Grabe naman. Malinaw po ba yan sa inyo mga kapatid? Please, mag-message po kayo sa akin kung malinaw po sa inyo. Tanungin ninyo mga professor nyo kung kailan bang araw nagsasalita. Walang ganon. Ito. Soriano said, pagpasok nila sa lupang pangako, ang ipinatutupad ni Josue ay araw ng Sabat. Walang ibang araw kundi Sabat. Ang Sabat, yun yung ibinigay sa kanila ni Josue. Pero merong hindi ibinigay sa kanila ni Josue. At yun ang ibang araw na hindi ibigay ni Josue. Kapatid, yung ibang araw na hindi ibinigay ni Josue, mga kapatid, ang Diyos ang nagtangi. Sa araw na yun na siya magsasalita. At sa araw na yun, kung siya may magsalita, huwag pagmamatigasin ang inyong puso. Hindi nga ibigay ni Josue yan. At yun ang ibang araw na hindi ibigay ni Josue. Yung ibang araw na sinasabi sa kanila sa panahon ni David. Ang araw na ito ay may tinig. Ang araw ay may tinig. Pag narinig ninyo ang tinig ng araw, kapatid, nabaliktad na to. Huwag ninyong pagmamatigasin inyong puso. Tingnan ninyo yung paglalaro niya sa mga istorya. Ang araw na ito ay may tinig. Wala sa Bible yan. Ang araw ay may tinig. Inulit pa. Pag narinig ninyo ang tinig ng araw, kita nyo, ang araw na tuloy ang may tinig. Kaya kung hindi ka masyadong magbantay doon sa sinasabi niya,
Aba, madadrive ka, madadala ka. Kailan ba sinabi ng talata ng araw may tinig? Nako, laking kasalanan ng taong ito sa Diyos. Ngayon, ang araw na tuloy nagsalita. Anong salita niya? Griego? Hebreo? Nako naman. Kaya ikaw, Mr. Rido ba yun? Guido, na nagpadala nitong video, sana nakinig ka ngayon. Okay? Ito, Mr. Soriano said, ito yung araw na hindi ibinigay kanila ni Josue. Ang ibinigay sa kanila ni Josue ay ang 7 araw na pamamahinga. Hindi itong araw na may natitira pa para sa bayan ng Diyos. Oh, hindi daw yung araw na natitira pa sa bayan ng Diyos. Kasi ang natitira pa yung ibang araw. Yun ang natira. Samantala sa Biblia malinaw na ang natira, 7 araw. Inulit kayo sa chapter 4 verse 4, chapter 4 verse 9. Note, sabi ni Soriano, may natira pa para sa bayan ng Diyos sa bagong tipan sa iglesia. Oh, wala ka din mabasa dyan na may natitira pa na bagong tipan sa iglesia. Wala yan. Dagdag na lang niya yan. Kaya ang Sabat ng Diyos, hindi yung Sabado na siyang 7. Kaya ang Sabat na binabanggit diyan ay hindi yan Sabat na 7 araw na natira sa bayan ng Diyos. No, totoo ba sinasabi ni Soriano na ang natira hindi yung 7 araw? Oy kapatid, tingnan natin. Magtanong din po tayo sa Bible Commentary para hindi lang po sarili natin na narinig. Albert Barnes, Bible Commentary. A certain day, a particular time. He mentions today particularly, that is, in the time of David, he uses the word today. As if time was then an offer of rest. Kapatid, pakinggan niyo pang salita. He uses the word today, as if time was. Pag sinabing as if time was, sinabi na kasi noon. Tapos magsasalita naman siya today. Kaya nga ginamitan ng word ng was kasi noon nagsalita na, then magsasalita siya uli ngayon. Kaya kung magsasalita siya, kung marinig niyo ang tinig niya, huwag niyo pagmotigasin. Hindi yung ang araw may tinig. Pagkalaking baliktad naman. The object of the original thought was to show that the offers of rest was not confined to the Israelites to whom it was first made. Kita nyo? Sinabi na ito noon sa panahon mga kapatid ng Israelites, but it was not confined for them only. Hindi ito para sa kanila lamang. That David regarded it as existing in his day. Inisip din ni David na sa kanila din kapanahonan. And that man might even then be invited to come and partake of the rest that was promised. Nearly 500 years after the time when the Israelites were going to the promised land, and when the offer of rest was made to them, we hear David speaking of rest still, rest which was offered in his time, and which might then be lost by hardening the heart. Pwede pa rin mawala pagka nagmamatigas sa puso. Sinabi ba dyan ang araw may tinig? Sinabi ba dyan ang Sabado, pinalitan ng Linggo? Sinabi ba dyan ikapito, hindi na po ang kapito kundi unang araw na? Wala. Ito. Isa-isay natin. Ulitin natin ha. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. 7th day. Hebrew 4:4. For somewhere in the scriptures, this is said about the 7th day. God rested on the 7th day from all his work. 7th day. Tapos paano masabi ni Mr. Soriano na hindi 7th day? Wala daw ang 7th day. E nariyan nga ang 7th day? 2 beses binanggit sa isang chapter. Ito ang sabi ni Mr. Soriano. Mr. Soriano said, yung Sabat ng Diyos, hindi yung Sabado. Bakit? Kasi ang pumasok sa kanyang mga gawa ng Diyos, ulitin natin, yung Sabat ng Diyos, hindi yung Sabado. Bakit? Sabi niya. Kasi ang pumasok sa kanyang mga gawa ng Diyos, ito pala isang final Sabat na magpapahinga ka sa iyong mga gawa. Yung Sabat, kapatid, yung word na final Sabat, sa kanya lang yan. Utak niya lang yan. Doon sa chapter 4, 1 up to 9, wala kang mabasa dong final Sabat. Siya lang ang may sabi ng final Sabat. Kita nyo, ang dami niyang dinadagdag. Ito pa lang isang final Sabat na magpapahinga ka sa iyong mga gawa. Yung Sabat na yon, isa lang yon. Ang Sabat na yon,
Isa lang yon. Isa lang yun eh. Isang Sabat. Hindi tuwing Sabado. Hindi maraming araw. Isang araw lang. Ang araw na yon, period. Anong araw na yon? Na walang kaparyo na araw. Na sinasabi sa kapanon ni David. O, ito mga kapatid basahin natin awit 118:20. Atin mo nang kunin ang pinakapunto. The gist of the point. Yon daw ang Sabat ng Panginoon, hindi daw araw-araw. Hindi rin Sabado. Kundi yung araw ng Panginoon, isa lang yun eh. A special day. Minsan lang din. At yung special day yon na final Sabbath, na isang araw lang, na di kapareho, na sinabi sa panahon ni David, mabasa raw sa awit 118:20. Aber, atin ang basahin. Tingnan natin awit 118:20. Ang Biblia, ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Tingnan natin sa Good News Bible English. This is the gate of the Lord. Only the righteous can come in. Basahin natin mga kapatid sa ibang version. Psalm 118:20. This is the door of the Lord's house. The workers of righteousness will go in through it. Sinabi ba dyan na isang araw lang ang sa Diyos? Hindi bawat Sabado? Isang araw lang natatangi, hindi yung bawat Sabado? Sinabi ba dyan ng Sabado kapito pinalitan na ng araw na ito? Wala! Dito kapatid, sa ikatlong version. Okay? This is the door. Ano tinutukoy niya? The door of the Lord's house. Linaw oh. This is, wala tayong idadagdag kapatid. This is the door of the Lord's house. Doon sa pintuan, sa bahay ng Diyos, ang manggagawa lamang ng kabutihan, ang tanging makakapasok. So sinabi ba dyan, na ang Diyos ay nagtangi na isang araw, na espesyal, at ang tanging makakapasok doon, sa araw ng kapahingahan, sa araw ng Sabat, na hindi Sabado, kundi minsan lang, ay linggo, ibang araw? Binasa niya, awit 118:20. Kapatid, common sense lang yan at saka sense of the common. Gamitin natin ang ating sentido common. Ang sinasabi lang sa talatang yan, ang makakapasok lang doon sa bahay ng Diyos, sa pinto, siyempre dadaan kayo, hindi sa bintana, sa pinto. Ang makakapasok lang doon sa pinto ang yaon, yun lang gumagawa ng mabubuti. Period. Wala nang ibang sinasabi. Huwag mong dagdagan, Mr. Soriano, ng ganitong pagkasabi. Yung Sabat ng Diyos, hindi yung Sabado. Bakit? Kasi ang pumasok sa kanyang mga gawa ng Diyos, ay papasok sa mga gawa ng Diyos. Ito pala isang final Sabat, wala sa Bible yan, na magpahinga ka sa iyong mga gawa. Yung Sabat na yon, isa lang yon. Wala din sa Bible yun, isa lang ang Sabat. Isang Sabat, hindi ito yung Sabado. Hindi maraming araw. Isang araw lang. Ang araw na yon, period. Ayon, anong araw na yon na walang kapareho na araw na sinabi sa kapanahon ni David? Basahin natin ang awit 118:20. Isa lang daw araw na walang kapares. Ano daw yon? Ito isang pintuan ng Panginoon papasok ng matuwid. This is the gate of the Lord, only the righteous man come in. Okay? This is the door of the Lord's house, the workers of the righteous will go in through it. Na tanong, tumama ba ang bersikulong sinabi ni Mr. Soriano sa sinasabi niya? O ang sinasabi ni Mr. Soriano, tama ba na sinabi dito na sa awit 118:20? Na isang araw lang, hindi yung bawat Sabado, isang araw lang at yun ay makakapasok sa araw na yun ang tao, at isang araw lang, hindi yung araw-araw. Walang sinabi ni binanggit niyang araw, kapatid, ni salitang araw or day. Walang binanggit diyan sa talata. Ang binanggit lang diyan, ang makakapasok lang sa bahay ng Diyos, ay yun lamang gumagawa ng mga mabubuting bagay. Pansinin naman ninyo. Grabe. So, nakakatakot itong taong to. Pansinin, tumama ba ang talatang ginamit ni Mr. Soriano sa kanyang araw na walang kapareho? Note, Mr. Soriano said, yung Sabat ng Diyos, yung Sabado. Bakit? Kasi ay papasok sa kanyang mga gawa ng Diyos. Ito pala isang final Sabat na magpapahinga ka sa iyong mga gawa. Yung Sabat na yon,
Isa lang yun eh. Isang Sabat, hindi tuwing Sabado. Hindi maraming araw. Isang araw lang. Ang araw na yon. Anong araw na yon? Na walang kapariyo na araw na sinabi na kapanahunan ni David. Basahin natin ang awit 120. Wala kang mabasa dyan sa sinasabi ni Soriano. Okay? Tuloy. Tama ba ang talata at pagpapaliwanag? Ito na nga ba ang bagong Sabat na siyang pintuan? Hindi po. Basahin natin tuloy. Yung Sabat ng Panginoon, may pintuan yun eh. O, kita mo? Sa bibig na lang din niya to. Kung hindi ka lang talaga nagbabantay sa mga sinasabi niya, kapatid, matamang kong pinakikinggan at pinanunood ang video. Ito ang sabi niya. Yun yung Sabat ng Panginoon. May pintuan yun eh. Sa 118:20, may narinig ba kayo na ang Sabat may pintuan? Ni word na Sabat, wala kang mabasa. May pintuang nabanggit, pero walang Sabat. Na sinabi niya, yun yung Sabat ng Panginoon, may pintuan yun eh. Natatawa lang ako. Wala. May nabasa ba kayo din ang Sabat ng Panginoon may pintuan? Oh? This is the door of the Lord's house. The workers of righteousness will go in through it. Sinabi ba dyan ang Sabat ng Panginoon may pintuan? Sa bibig lang yan ni Mr. Soriano. May papasok doon. Kumo ang pintuan na ito ay simboliko na pintuan. No? Pati yung salitang simboliko, wala yan doon sa talata, kapatid. Di sa Bible commentary, hindi mo mabasang simboliko. Magsisimbolo ka pa ba naman na ang papasok lang sa simbahan yung mga taong matutuwid? O papasok doon sa sanctuary ng Panginoon ay matutuwid? Kailangan mo pa bang symbolical yan? Na pintuan, papasukin mo din ang pintuang ito. Ang pintuan ay pinapasukan eh. Yun yung mga hindi nakakapasok doon sa Sabat ng Panginoong Diyos. Kita nyo? Ang pintuan daw sa panahon nila ni David, yung mga hindi nakapasok, yun ang papasok sa pintuan. Naintindihan mo ba, Mr. Soriano? Sa panahon ni Moses, yung mga hindi nakapasok, yun ang papasukin mo dyan sa pintuan na yan. Matagal ng patay ang mga taong to ah. Tama? Sa panahon ni Moses, mga kapatid, hanggang kay David, 1,000 taon. Tapos yung mga natirang di nakapasok, papasok sa pintuang yon. Ni Kalansay nga, wala na yon. Ni Abo, wala na siguro yon. Lupa na yon. Tapos yung mga taong di nakapasok doon papasok. Yung mga hindi nakapasok doon sa Sabat ng Panginoong Diyos, papasok doon. Nako, kalaking disgrasya. Kaya naglagay siya ng pintuan na papasukan. Wika pa, ito ang pintuan ng Panginoon na papasukan ng matuwid. Tapos yung undang pintuan, yun ay pintuan ng Sabat. Ay nako. Ito, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil na nangatayo sa bahay ay naging pangulo sa sulok. Now, ating tingnan. Ito pang hirit ni Mr. Soriano. Soriano said, sino yung araw? Sabi niya, this is the day. Si Kristo yun. Gawa-gawa yan lang storyang yan. This is the day. Sino yung araw? Si Kristo yun. Si Kristo ay araw. Nako, mga kapatid, kahit ubusin na ninyong basa ang Biblia, Mailokanong Biblia, Matagalog, Masibuano, Karana, na Tagbanwa, o kung ano mang salita o version, wala kang mabasa na si Kristo ay araw. Ang dami ng violation. Ang araw daw may tinig. At kung marinig nyo ang tinig ng araw na nagsasalita, makinig. Tapos dito naman si Kristo ang araw. Wala yan sa Bible, kapatid. Kasi ang batong iyon, yun din ang araw na ginawa ng Panginoon. Kapatid, si Kristo ang bato, hindi si Kristo ang araw. Mabasa yan sa Korinto. Si Kristo ang siyang araw. Hindi yan, totoo. Hindi yung Sabat. Kasi si Kristo ay araw. Paulit-ulit niya sinasabi yan eh. Si Kristo pala ang araw. Kaya pala may tinig eh. Ayun ang kanyang pinalalabas. Si Kristo pala ang araw. Kaya pala may tinig eh. Ang tawag niyan, kapatid, use your common sense. Grabe, pagka di mo maintindihan niya, nilililin lang ka lang. Si Kristo ay siyang bilang araw at bilang pintuan. Ito yung araw hindi napasok ng mga Israelita. Hindi lang napasok ang araw na ito. Paano ka papasok kay Kristo kung siya ang araw? Literally. Spiritually, kapatid, hindi siya ang araw ng Sabat.
Siya nga ang nagbigay ng araw ng Sabat. 6 na araw gagawa kayo, 7 araw ng Sabat. Magpahinga kayo. Galing sa mga patang katawan. Hindi yung si Kristo ang ginawa mong tinig, si Kristo pang ginawa mong araw, si Kristo pang ginawa mong pintuan. Ayon sa talata, hindi siyang tinutukoy. Si Kristo ay siyang bilang araw at bilang pintuan. Si Kristo ang tunay na Sabat. Basahin natin ang Matthew 11:28. Now, pakinggan nyo kapatid ha. Si Kristo daw ang tunay na Sabat. Ano ang kanyang prueba? Matthew 11:28. Basahin natin kapatid ang Matthew 11:28 kung si Kristo ba ang tunay na Sabat ayon sa talata. Yan si Kristo talagang totoong Sabat. Sabi niya, halik kayo mga lubhang nabibigitan. Nasaan? Nasaan ba ang real Sabat? Hindi ba nariyan kay Kristo? O ito. Basahin natin ha. Si Kristo daw ang tunay na Sabat. Saan mabasa? 11:28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangagbibigitang luba at kayo aking papagpahingahin. Sinabi ba sa talatang yan na si Kristo ang Sabat? Sinabi ba dyan sa talatang yan si Kristo ang Seventh-day Sabat? Wala akong problema kung si Kristo ang ating kapahingahan sa patang kaluluwa. Pero hindi yan Labor Day. Hindi yan 6 na araw magtrabaho ka at sa 7 araw magpahinga ka. At ang rest na tinutukoy diyan, hindi rest day na 7th day. Rest ng kapahingahan ng iyong kaluluwang pagod sa kasalanan. Huwag mong pagparehusin. Huwag mo namang guluhin. Ating tuloy. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Yan bang rest na yan ay 7th day rest? Ang rest ba niyan ay Sabat? Tingnan natin mga kapatid. Talatang 29 muna. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Kahit kayo na lang, maintindihan nyo eh. Anong rest ito? 7th day? Anong rest ito? 7th day Sabbath? No. Hindi 7th day, hindi 7th day Sabbath, hindi 7th sabbatical year. Ang tinutukoy na rest dito, kaiba doon sa Sabat na nasa 10 utos. Sa 10 utos, 6 na araw gagawa ka, pagod ka, magpahingas ka 7. Ang rest na tinutukoy dito, rest unto your soul. Iba si Juan, iba si Pedro, iba si Santiago. Sa kwentong ito, hindi pinag-uusapan ang araw ng pagsamba, araw ng Sabat. Ang pinag-uusapan dito ay kapahingahan ng iyong kaluluwa. Halimbawa, Exodus 28, 20 talatang 10. But the 7th day is the Sabbath of rest dedicated to me. On that day, no one is to work. Neither your children, your slaves, animals, foreigners, sa mga bansa. 11. In 6 days, ito yung background, bakit may pagpapahinga. The Lord made the earth, the sky, the sea, and everything in them. But on the 7th day, 7th day ha? I rested. Hindi sinabi ni Kristo, on the 7th day, ako ang rest. Hindi. Sa 7 araw, sabi niya, but on the 7th day, I rested. Nagpahinga ako. That is why inulit niya, the Lord blessed the Sabbath and made it holy. Kung ito yung Sabbath, He blessed the 7th day Sabbath. Ang Sabbath na 7th day, pinagpala niya, binanal niya. Hindi yung siya mismo ang Sabat. Eh kung siya ang Sabat, ba't maglagay pa siya ng Sabat na araw? Ang Diyos ang ating kanlungan. Siya yung ating Panginoon at lahat ay para sa atin. Pero wag mo namang pag-awayin ang bersikulo ng Panginoon. Iba yung rest ng kapahingahan ng kaluluwa, kapatid. Tingnan nyo, ang physical rest, Exodus 28:11. Ang rest for the soul, Matthew 11, 28 and 29. Iba yung rest na 7th day, kapatid, sa rest ng kapahingahan ng kaluluwa. Halimbawa, Hebrew 4:9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. Verse 10. For those who receive the rest which God promised will rest from their work, from their own work, just as God rested from His work. So dito malinaw, kapatid, na talagang meron. Brother James, tingnan mo nga kung may mga prayer request na sila, tapos i-print mo na lang. Okay? Pakitingnan mo. Diyan sa isa lang? Isa pa lang.
Then pakitingnan mo doon sa kanilang ano, diyan sa 'di ba may mga comments doon. Yan ang nakita mo, isa pa lang. Okay, sige, di bale. Kasi alam mo, pagka magpe-prayer request dito sa amin ay dito, tag 5 pages. 4 pages, ganun 'yon. Okay. So anong ginawa ng Diyos mga kapatid sa 7 araw? Anyway, mamaya po ang inyo pong prayer request mga kapatid ay pupuntahan natin 'yan. Ang 7 araw, ang ginawa ng Diyos ay nagpahinga siya, pinagpala, pinakamal. Totoo yan. Pinatunayan niya yan dito mga kapatid. In 6 days the Lord made the earth and the sky, the sea, and everything in them. But on the 7th day, sabi niya personal yan. I rested. That is why the Lord blessed the 7th day and made it holy. Made it holy. So yan tama yan kapatid. Nagpahinga, pinagpala, pinakabanal. Ang alin? 7 araw. Ngunit ang araw 7 ay Sabat sa Panginoong Diyos. So ang Sabat mga kapatid, sa Panginoon yan. So, yan ay nakasulat sa kanyang kautusan at yan ang kautusan ng Panginoon Sakdal. Sabi niya, alalahanin mo ang arong Sabat upang ipangilin. Ngayon, kung ayaw yung alalahanin, it's up to you. Kanya-kanya naman tayong pagharap sa Diyos eh. Hindi naman pwedeng ako ang mga bugado para sa inyo o kayo para sa akin. So, mga kapatid, ang Matthew 11:28, yung rest doon, come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang rest na tinutukoy doon, mga kapatid, ay walang iba, anapao. Ang anapao, ang ibig sabihin mga kapatid ay take is refresh. Kaya mali yung sinabi ni Mr. Soriano na ang Sabat ay si Kristo. Kasi ang rest na tinutukoy dyan, basahin na nga natin, reflexively, to repose, literally or figuratively, by except, remain, by implication to refresh. Ang ibig sabihin ni Kristo, kayo mga pata sa inyong mga kaluluwa, lumapit kayo, mag-refresh kayo dito sa akin. Parang ganon. Lumapit kayo sa akin, take ease, or refresh, or take rest. Rest for a while. Come to me. Yun ang ibig sabihin. Hindi sinabing, come to me kasi ako ang Sabbath day. Come to me kasi ako yung 7 araw. Come to me kasi ako yung rest day. Hindi ganon. Ginugulo mong istorya ng Biblia eh. So ayun, malinaw yan sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Okay? So Matthew 11:28, sabi po, mga kapatid ni Adam Clark Bible Commentary, ang tinutukoy niya dito ay, kita niyo yung underline, basahin na lang natin. A kind person passing by and seeing his distress offers to ease him of his load. Tama, to ease load, that he may enjoy rest. Sinners wearied in the ways of iniquity are also invited to come to this Christ and find speedy relief. Penitent, burdened with the guilt of their crimes, guilt of their crimes, may come to this sacrifice and find instant pardon. Believers sorely tempted and oppressed by the remains of the carnal mind may come to this blood that cleanseth from all unrighteousness and, ito maganda, purified from all sins and powerful succour in every temptation. They shall find uninterrupted rest in this complete Savior. All are invited to come. And all promised rest, in few find rest from sin and vile affection. It is because few comes to Christ to receive it. So kapatid, ang sinasabing come unto me para makasumpong kayo ng rest, kapahingahan, hindi Sabat ang tinutukoy niya, hindi 7 araw. Ni si Kristo hindi 7 araw. Si Kristo hindi 7 araw, hindi si Kristo ang Sabat. Ang rest o kapahingahan tinutukoy dito ay kapahingahan ng ating mga kasalanan. So sabi ni Mr. Soriano, ito mga kapatid, isipin mabuti. Isipin niyo pong mabuting ito, sabi ni Soriano. Kung si Kristo ang Sabat, pansinin, sabi ni Mr. Soriano, sinira ni Jesus ang Sabat, nilabag. Kung ganon, nilabag ni Jesus at sinira ang kanyang sarili. Kung si Jesus na rin ang ating Sabat, at sila din ang nagsabi na sa Aklat ng Juan, sinira ni Jesus ang Sabat, nilabag ni Jesus ang Sabat. Ibig sabihin, kung si Jesus ang Sabat, sinira niya kanyang sarili? Kung siya ang Sabat? Nilabag niya kanyang sarili? Kung siya ang Sabat? Isipin nga nyo yan, magkabangga-banggaan tuloy. Pumarito ba si Kristo para labagin ang kautusan? No. Matthew 5:17. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Kung ikaw ay nasa kay Kristo, Sabat na yon. Bakit hindi? Hindi ka na magtatrabaho. Kasi ang nagtrabaho para sa iyo, si Kristo na eh. Paano ka pa mapapagod nun? Kita niyo kapatid, kalapastanganan to. Bakit?
Isipin mo, hindi ka na magtrabaho, si Kristo na magtrabaho para sa'yo. Ginawa mong maid. Ginawa mong katulong ang Kristo. Magpakuya-kuyakoy ka na lang, si Kristo na magtrabaho para sa'yo. Sobra. Hindi ito tama. Bakit hindi ka na magtatrabaho? Bakit? Hindi ka na magtatrabaho. Kasi ang magtatrabaho para sa'yo, si Kristo. Paano ka mapapagod noon? Si Kristo ang kapahingahan. Ang tunay na Sabat. Kung kayo'y magkasama ni Kristo, ang nagtatrabaho siya. Note. Ang trabaho siya. Ang mga membrong nakikinig ng palakpak na sila. Kaya nilagyan ko note. Pumapalakpak ang ADD. Napakadaming Sabat sa Biblia. Sabat sa balag, Sabat sa araw ng Sabat, Sabat ng taon, at marami pa. Okay? Ito kapatid. Ito yung Sabat na sinabi pa niya. Yan yung madaming Sabat. Ang lahat ng Sabat na yan, ipinatutupad ni Josue yan. Pero ang diskurso ni Pablo, Apostol Pablo, sa Iglesyang Totoo, sa Bagong Tipan, iba na. Si Kristo na ang Sabat ng Kristiyano. Kapatid, yung si Kristo ang Sabat ng Kristiyano, wala sa Bible yan. Nasa bibig yan ni Mr. Soriano. Wala yan sa Bible. Kaya nga, gustong patayin ng mga Hudyo si Kristo kasi hindi tumupad sa Sabat. Hindi tumupad sa Sabat ng mga Hudyo, Sabat ng mga Hudyo. Ito, 5:18. Tingnan nyo kapatid Si Juan daw ang may sabi nito. Dahil dito nga lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sarili ang Ama, ang Diyos na siya'y nakipantay sa Diyos. Kapatid, ito pakinggan nyo Ang writer dito, si Juan, as a writer, ang nakita mo, ang narinig mo sa scene o crime scene man yan, kung ano man yan, isinusulat mo. Hindi ko ikaw ang writer, ikaw ang sumulat, ikaw na ang nag-comment kung ano nangyayari. Mali po yon. Sinulat ni Juan na sabi ng mga Hudyo, sinira ang araw ng Sabat. Nandiyan naman, dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Bakit? Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Alam niyo kung anong kwento dyan? Yung isang tao, 32 years, na may sakit, mga kapatid, di makalakad, ginamot ng Panginoon. Galit ang mga Hudyo. Bakit? Ayon sa kanilang tradisyon, tradisyon nila, hindi yan sabi ng Biblia. Hindi mo pwedeng ilipat ng isang bagay sa isang lugar. Ang sabi ng Panginoon, umuwi ka, buhatin mo ang iyong igaan, umuwi ka. Sa kanila, bawal yon. At kung may sakit ang tao, sa kanila, bawal yon. Tanong, anong bersikulo sa Biblia pinagbabawal ng Diyos gamutin ng tao sa arong Sabat? Wala! Kaya sabi ni Kristo, ba't nyo sinusunod ang inyong mga tradisyon, nilabag nyo ang kautusan ng Diyos? Mas tumaas patuloy ang tradisyon nila kaysa kautusan ng Diyos. Kaya dito, ayon sa kanilang tradisyon, sinira daw ni Kristo. Pero ang tanong, sinong pakinggan mo? Si Kristo na yung Panginoon, si Kristo yung tagapagligtas, ang Kristo mong tagapaglalang ng langit at ang lupa, si Kristo na ating Panginoon at Diyos at Hari ng mga hari, o itong mga Hudyong nagsumbong sa Kanya. Kung pakinggan nyo ang mga Hudyo, ay di pareho nga kayo ng mga Hudyo. Mr. Soriano. Ganon kapatid. Kasimple ang mga bagay ito. Si Kristo hindi lumabag. Bakit? Luke 4:16. Then Jesus went to Nazareth where he had been brought up. And on the Sabbath, he went as usual to the synagogue. He stood up to read the scriptures. Alam niyo kung ibig sabihin ng usual? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ito yun. Ang term na usual, same as usual, idiom. Same word. Definition of same as usual. As usually happens or as one usually does. So si Kristo, mga kapatid, ayon sa kanyang ugali, lagi po siya sa araw ng Sabat nandoon. Ngayon, kung sinira niyang araw ng Sabat, ba't papasok pa siya sa simbahan? Every Sabat as usual. Kung sinira na niya, kung nilabag na niya, kung wala na ang Sabat, use your common sense. Bakit ka papapasok sa bahay sinira mo na? Bakit ka papasok sa bahay sinunog mo na? Bakit ka papasok sa araw ng Sabat kung nilabag mo na? Kung sinira mo na? Ano pang dahilan kapangyarihan pumunta ka para sumamba sa araw ng Sabat? Sinira mo na nga ang Sabat. Pero ang tutuno, hindi sinira. Di ba? Ang sabi ni Kristo, ako'y naparito hindi para upang sirain kundi upang ganapin. 15 verse 10 ng Juan. Ako'y naparito upang sundin ko ang mga utos ng aking Ama. Utos niya ang Sabat.
Lucas 4:16, ugali niya, pumasok sa simbahan sa araw ng Sabat as usual. Ayon pa mga kapatid sa Cambridge Dictionary, ito po ang meaning ng as usual. As usual, she was wearing jeans. Dan got there late as usual. In a way that often happens and is expected. Always happen as expected. Pagka Sabado, expected na yan. I-expect mo na si Christ na sa simbahan. Ngayon, kung siya naman ay naroon sa Sabat, sa araw ng Sabat nandoon sa simbahan, hindi ba yan patunay na hindi niya nilabag ang Sabat? Kasi it makes no sense. Sinira na nga niya tapos sumamba pa siya. Nakuha ba ninyo? Common sense lang tawag niyan, kapatid. Sana po malinaw ito po sa inyo. Okay? Tintong lampasan mo ng mga talatang ito. Pupunta tayo dito sa conclusion ni Mr. Soriano. Ito na. Mr. Soriano said, si Kristo yung araw. Siya ang Sabat. Siya na ang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. He is always our rest. Kita mo yan? Si Kristo na rong Sabat, si Kristo na ang ating kapahingahan. From Sunday to Saturday. Kapatid, again ha, iba ang physical rest sa rest for your soul. Rest for your soul, sa iyong lahat ng kasalanan, lumapit kay Kristo, patawarin ka. Hindi kapahingang Sabat ang tinutukoy doon. Iba ang rest for your soul sa sinabi ni Kristo, 6 na araw gagawa, kay 7 araw magpahinga ka at sasamba ka, kaiba po yon. Si Kristo ang ating kapahingahan sa mga patang kaluluwa. Si Kristo naman na nag-utos na 6 na araw magtrabaho tayo, sa 7 araw, magpahinga sa kanyang mga paggawa. I hope clear ito sa inyo mga kapatid. So doon po sa ating kaibigan na nagpadala, mga kapatid na si Joel Guido, sana nakinig ka at may napulot kang mga aral sa bagay ito. Ang dalangin ko sa Panginoon, na piliin mo ang Panginoon, kapatid, at sa Kanya'y lumapit tayo. Meron pa bang ibang prayers diyan? Meron na po. Nadagdagan na po. Okay, nadagdagan na. Tayo mga kapatid ay dadako sa ating prayer request. Tayo po ay may quiz mga kapatid. Lampas na po ang ating oras. Siguro sa susunod na lang po tayo mag-quiz mga kapatid. Marahil bukas, sapagkat alas 8 na po tayo, meron pa po tayong, tawag nito, pag-aralan natin ministry. Live po tayo mga kapatid sa pag-aralan natin ministry. Okay mga kapatid, nandito po ang ating mga prayer request, ating pitong bigyan pansin. Sige, paki-ano mo na, paki-print mo na para mabasa ko dito. Okay, ayaw magpi-print yan. Ang aming kasing printer dito mga kapatid ay printer talaga. Problema minsan eh. Ating isama sa dalangin mga kapatid ang pamilya ni Brother Johnson Amican. Kamamatay lang po ng kanyang kuya. Ngayon yata ang libing kapatid, Huwebes. No? Pag-pray natin mga kapatid na sila po mga kapatid ay aliwin ng Panginoon. Siya nga pala mga kapatid, pinapagbigay alam ko sa inyo sa araw po ng Lunes na coming, meron po tayong sharing o coming debate mga kapatid, at ang ka-debate po natin ay Bible Baptists. Ang topic po ay True Church. Ganda po yan kasi True Church ng pag-uusapan. At yan po isama natin sa ating dalangin mga kapatid na maging malinaw at maliwanagan ng mga tao kasi ang pag-uusapan natin dito ay True Church na. Isama natin sa dalangin si Lovely Lynn Sier. Prayer for healing. Please pray for my Auntie Eunice. She is in ICU. Ating ipag-pray din mga kapatid, si Judy Barcinas, meron siyang request. Good morning, Pastor. Magpa-pray request unta ko sa imong, sa among layman, diri.
Saliman ninyo. Dire sa Pinyan nga si GR Bation. Okay, ano nangyari? Dili katulog og may ulcer. Among gipadala sa dapitan hospital. Dili man nila dawaton kay pobre tingali luoy kayo. Pastor, gusto ko gyud siyang mabuhay pa naman. Salamat kayo sa prayer. Si Elder Barcinas ng Pinyan, Sambuanga. Oh, okay, Elder, pag-pray natin yan. Sino pa? Sige lang mga kapatid, kung di man namin makuha lahat ng prayer request ninyo, sige lang. Atin lang po ito mga kapatid na gagawing mas maigi sa susunod na panahon. May nakikita kong ilan-ilan dito, baka mawala ito. May mga star senders tayo dito mga kapatid. Okay. Brother ninyo Pedrera. Okay. Baka mawala ito. Basahin ko na. Then, sino pa ba? Wala na siguro. O meron pa siguro iba. Sorry mga kapatid kung hindi ko ganong mabasa. Okay. Sister Miriam Sonet. Yan. Okay. Stars. Ito ba yun? O yan. Nino Pedrera. Hindi ko na makita pang iba. Pasensya kayo mga kapatid kasi bago pa lang po kaming dalawa dito at magtatandem pa kami. No? So, yan po mga kapatid at mga kaibigan. Isama din po natin sa prayer si Rowena Garcia. Pakisama po sa prayer, Pastor, ang aking family na makilala po nila ang ating Panginoon. Pray natin yan. Makita nilang katotohanan. Maria Teresa Chera, pakisama din po sa panalangin ng mother at father ko, Pastor. Mabuksan na rin ang puso nila sa katotohanan. At the same time, ang full recovery ni Mama, Mercedes Gonzalez. She is still under medication. Nanay Mercedes, kung kayo po ay nanonood ngayon, good evening po sa inyo. Kung kailangan pong mag-Bible study po tayo. At pupuntahan ko rin po kayo, mag-spend time din po ako sa inyo. So, Nay, Tatay, Gonzalez, mga may edad na po kayo, ipagkaloob nyo po ang inyong buhay sa Panginoon. Okay? Napakabuti po na nasa Panginoon tayo lagi sa lahat ng panahon. Tayo po ay mananalangin mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagagalak po kami at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pag-ibig, kabutihan, mga kagandahang loob. Salamat po, Panginoon, na lagi niyong pinagpapala ang programang Jesus is Coming in Ministry. Salamat po na napakaraming mga nagmamahal sa programang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Gayon din po, pagpalain ang amin pong mga kaibigan at mga kapatid, kapamilya na may mga prayer requests. Tulad ni Sister Lovelyn Sear. Para po sa kanyang auntie na si Eunice. Nasa ICU siya ngayon, Panginoon. Muli, Panginoon, kami lumalapit sa inyo na inyo pong dalawin ang inyo pong anak na ito at pagalingin, Panginoon. At siya po ay lubos naming inilalapit sa inyo. Judy Barcinas, para po sa kanilang layman, sa kanilang missionary, sa Pinyan, Panginoon, na sa GR Bation. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang kapatid na ito na inyong manggagawa. Pagalingin nawa ninyo, Panginoon, ang kapatid na ito at madalaw ninyo na magpakita kayo ng mirakulo sa buhay na manggagawa ninyo, Panginoon, at siya po'y gumaling na. Pagpalain din po ninyo si Elder Barcinas sa Pinyan, Zamboanga del Norte at ang buong iglesia nila, Panginoon. Rowena Garcia, kanya pong kahilingan, Panginoon, ang kanyang buong family ay magiging kasama na niya sa pananampalataya, naglilingkod, masaya at sa inyo, Panginoon, ay patuloy kumikilala. Si Sister Maria Teresa Chera, para po kay Nanay Mercedes Gonzalez, tulungan nawa ninyo, Panginoon, ang inyong anak na ito na gumaling na ng lubos sa kanya pong karamdaman. Ngunit lalo tigit ang kanila pong spiritual na kalagayan, Panginoon. Pagpalain po, tulungan po, na sa kanilang edad na mga ito ay ipagkaloob ng lubusan
ang kanilang mga buhay sa inyo, Ama. Salamat po ng marami. Amin din pong inilalapit sa inyo, Panginoon, si Brother Johnson Amican at ang buong pamilya, lalo tigit ang mga naulila, Panginoon. Tulungan po ninyo na makarecover sila agad, Panginoon, sa mga damdaming lubos ang kalungkutan dahil sa nangyari sa kanila. Pagpalain nawa ninyo, Panginoon, si Brother Gideon Kabantak sa kanyang tahanan at kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po, Panginoon, ang kaibigan kong ito. Pagpalain din po ninyo lahat ninyo manggagawa sa buong sanglibutan, buong Palawan, buong sanglibutan, lahat ninyo mga anak, Ama. 10 ng si Brother Celso Sabala at ang kanyang buong pamilya, si Brother si Sister Mary Grace, Panginoon, ay pagpalain din po naman siya. Kayo nawa, Panginoon, dumalaw at lagi pong magpalaala sa kanila. Pagpalain din po ninyo, Panginoon, si Brother Oscar Silencio. Sila po ay mga bagong binyag. Ingatan at pagpalain. Si Pastor Mitch Domingo. At ang 21 souls, Panginoon, na bibinyagan ngayong Sabado ang darating. Pagpalain po ang aking pamilya at ang pamilya po ni James Agom. Ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami sa inyong pagdinig at pag-ibig at pagtanggap ng aming mga pagsamot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Atin po, mga kapatid, ipagpatuloy ang pagsuporta sa bagay pong ito. Atin pong pinasasalamatan ng bawat isa sa inyo. Wala po muna tayong quiz ngayon. Bukas na lang muna po tayo, mga kapatid. So doon po sa ibig na makatanggap ng mga USB, magpadala lang po kayo, mga kapatid, ng inyong mga message. Mag-message kayo sa akin. Salamat po sa mga star senders. Di ko man po kayo nabanggit. Ngunit salamat po ng marami. Ang Diyos po magpala sa inyong lahat. Ito po ang ating Jesus is Coming in Ministry. At ako naman po, inyong kapatid kay Kristo. Nagpapasalamat sa patuloy ninyo, mga kapatid, na pagsubaybay sa ating pong programa. Ako po ang inyong kapatid, Evangelist Cesar Desdison Jr. nagsasabing, ang Diyos ng langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa atin pong lahat. Marami pong salamat. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Desdison Jr. Sa ating Jesus is Coming Again program. Comes through the